Kamusta na siya? Ganun pa rin. Wala pa rin progress. Mukhang siya ng pag-asa. Kung hindi Talaga? Wala na tayong magagawa. May chance pa ba na humaba ang buhay ni Jinhee? Lola, huwag na natin pahirapan ang mga doktor. 6 na buwan para meron ako. Kung makita natin si Haichen, baka hindi pa ito ang ending ko. Pero kung wala talaga, ayusin ko na lahat bago ako mawala. Madam, narinig ko may kasunduan daw kayo sa Su family. Baka naman pwede nating itry ang Chongji. Kalokohan lang yung Chongji, mamamatay na nga ako eh. Ba't ko pa idadami yung iba? Kung makakatulong sa'yo, lahat ng paraan susubukan natin. Ipapaabot ko agad sa Su family. Bukas, ikaw mismo mag-propose. Hindi ako papayag. Lahat ng tao sinasabing mamamatay na si Jinhee. Pag pinakasalan ko siya, parang byuda na rin ako. Pero lakit makapangyarihan ang Pei family. Hindi natin sila pwedeng banggain. Hindi ba may isa ka pang anak na pinalaki sa probinsya? Mama! Bumalik na siya, Master. Ay, nako. Pandahay, at least nandito ka na ulit. Kumusta? May kinita ka ba sa baba ng bundok? Ay, grabe ang hirap kumita ngayon. Pero may dala akong importanteng balita. Naku, Pandahay, bakit ba tuwing bumababa ka ng bundok, lagi kami dalang kalat? Tunggulay na to. Nakabandal pa. Ay! Sawa na ako dito. Ay! Kasi di ba pagkatapos silang gamutin, ito lang binabayad nila sa akin. Mga gulay na kung ano-ano. Momo, Shifu, hindi madaling kumita ng pera ngayon. Sige na nga, pero ngayon mas magaling na ako sa'yo. Ikaw na lang dito, huwag ka nang bumaba. Ako na lang. Ako na magtatrabaho para sa'yo. Ngayon ko lang naalala. Kailangan mo palang bumaba ng 1 beses. Kaya mo to. Kasalan? Matandang Madam Pei. Yang Master Pei. Pasensya na po. Wala po talaga si Sir. Kahapon kami nagpaabot ng mensahe. Tapos ngayon sasabihin mong wala sila rito? Ang Su family na yan. Ang lakas ng loob na pagsaraan kami ng pinto. Kasi totoo pong wala sila. Mas mabuti po siguro magpaliwanag ng maayos ng Su family. So, alis na tayo. Popo. Excuse me, alam niyo ba kung saan yung bahay ng Su family? Sabi ni Uncle Su, wala raw sila. Kakauwi lang namin eh. Mr. Pei, allow me to introduce. Ito po ang anak ko. Si Sushimo. Siya na po ang tutuloy sa kasunduan ng Fei family. Ayos na ba sa inyo? Gwapo sana eh. Sayang may kapansanan. Mukhang maaga mamamatay. Swerte ni Sushimo, no? Kakaalam ko, yung anak na babae ng Su family, di ba isa lang yan? Si Su yan, Ay hindi, oy. Si Shimo, lumaki pa sa probinsya. Pinalaki ng tatay niya. Kaya konti lang ang may alam. Pero ate pa rin siya ni Yanran. Ibig sabihin yung engagement ng Pei family, dapat talaga siya yun. Kayo, pipili lang kung sinong probinsyanang babae. Tapos gusto pakasalan si Mr. Pei. Grabe naman kayo. Si Shimo. Ayoko magpakasal. Kaya dapat lang. Hindi. Tutol ako sa kasalang ito. Kami nga hindi nagreklamo eh. Tapos ikaw pa, ang mayayo kay Mr. Pei. Halata namang hindi siya okay. Bakit ko siya papakasalan? Mayaman ba kayo? Kung ayaw talaga ng Su family sa kasalang ito, dahil sa niligtas mo kanina. Sige na nga,
Basta pirmahan mo yung annulment papers at isauli mo yung 1 billion. Kalimutan mo lang kasunduan. Ano? Magkano rin yung dote? 10 billion. Oh, Ay nako, nagkamali pala ako ng tingin. Feeling ko si Mr. Pei. Pei, Jin, Heng. Oo, feeling ko, kaya niya to. Hindi na ako address sa kasal ito. Pakasal ako. Kahit pa may 6 na buwan na lang siya ng buhay. Basta may pera, kayang dagdagan ng buhay niya. Since ayaw ng Su family na i-cancel ang kasal, settled na to. Bukas ang umaga, may susundo sa'yo para kumuha ng marriage certificate. Tara na. Opo. Mapapangasawa mo ang taga-Pei family. Grabe, swerte mo niyan sa 10 lifetimes. Ate, makiusap palagaan mo naman. Kasi naman, baka mamatay na agad ang asawa mo. Hoy, ikaw! Gusto mo siya, no? Gusto mo sa'yo ng sete? Tinumpa mo pang asawa ko. Ibigay mo yung pera. Ano? Ano? Hindi mo pa narinig yung sabi ni Mister? Kukunin king license bukas. Kaya ibigay mo yung pera. Bibili ako ng gamit. Tsaka yung 1 billion wedding gift ni Habi. Since pinapakasan niyo ako sa kanya, dapat may porsyento ako doon. Yung 1 billion na yon, kasama sa dowry para yun sa Su family, kaya tigil-tigilan mo ako. O sige, sasabihin ko kay Mister. Ayoko sa kasal. Bata naman kasi. Bigyan mo lang ng konting kalaman. Oh, ayan, 1 million. Shopping time! Huh? Mukhang okay rin pala magpakasal. Not bad, not bad. Yung future husband ko, para talaga siyang lucky charm ko. Oh, ma'am, lalabas po ba kayo? May service car po sa basement. Pwede niyo pong tignan. Service car? Kailangan ko ba yun? Sige, dagdagan pa natin yung effort. Hanapin si Dr. Haishen. Alam ko si Dr. Haishen, may ilang top student. Baka sila mas may alam tungkol sa kilos ni Haishen. Tama si Lola. Hanggat may chance, hindi ako susuko. Pospe, teka lang, nasaktan ka ba? Kasi sinabi ng misis niyo? Wala pa kaming kasal. Di mo siya kailangan tawaging misis. Darating din tayo dyan. 1 day lang naman eh. By the way. Hi, Hubby. Kamusta? Parang, may dumaan kanina? Masakit ako. Pero di naman ako bulag. Grabe si ma'am. Kinalo pa si Usain Bolt. Itong batang to talaga. Mukhang may kakaiba talaga sa kanya. Ba't ganyan na suot mo? Relax, nagtanong naman ako. Sabi nila, red lang ang pagkasal. Hindi naman siya pagkuha ng certificate. Sure. Isama mo si Miss Su, papunta sa kotse. Magpalit siya doon. Opo, doon po. Okay na, nakabalit na. Di komportable tong suot ko. Tingnan mo yung sleeves, oh. Weird. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Uy, mali ang button ko. Oo. Pasok na tayo. Sige po. Sabi nila, bukas daw agad yung si Healer. Papatawag ng auction. Maganda ka na.
Tahan natin bukas. Baka may balita sa si Healer. Sige po. Si Healer? Parang pangilin yung pangalan niya na. Naghahanap kayo ng healer? Para sa sakit mo ba yan? Sabi ng doktor, kung wala raw yung si Healer, tong sakit ko, baka kalahating taon na lang ako. Tatakot ka ba? Bakit ako matatakot? Pero, di mo kailangan hanapin yung healer. Ako mismo kaya kitang gamutin. Ang yabang mo naman. Yung sakit ni Boss P, kahit pinakamagaling sa Kyoto, wala rin nagawa. Kung meron man, di sana tayo nagharap ng Sea Healer. Pero kaya ko talaga. Hindi lang ako. Pati yung master ko. Tuwing bumababa siya, ang dami laging nakapila. Gusto magpaggamot. Sino bang master mo? Si master ko? Eh di si master ko nga. Ang pangalan niya ay Lihayang. Sa amin sa village sa baba, tawag sa kanya Fat Dahe. Ang jologs ng pangalan niya. Mukhang typical lang na hirot na probinsyano. Alam mo, di ko maintindihan bakit kinukumpara mo siya sa Sea Healer. Walang problema. Basta bantayin niyo lang ang Sea Healer. Opo. Itong batang to talaga ang arte sa simpleng buhay niya sa master niya. Mukhang simple lang at madaling pakisamahan. O anong itsura yan? Tol, lahat ng sinabi ko magaling talaga ang master ko. Oo na, tara na. Umuwi na tayo, kakain na. Baka mainit na si Lola. Tara na. Ay nako, bakit bigla siyang mahimatay? Tignan niyo, sobrang putla niya. Baka patay na yan. Acute heart attack to. Bilis! Ito to, yung pill na to. Pasubo mo sa kanya agad. Ano to? Baka ikamatay ba niya eh? Trust me, marunong ako sa gamutan. Sige na, dali na. Kung hindi lang ako makakasagasa, ako na sanang tumakbo. Uy, grabe! Ang galing! Gumalik siya agad oh! Yung gamot mong yun. Gawa ko lang yun. Wala lang, pangalan lang sa TV series. O diba? Sinabi ko sa inyo magaling ako eh. Mukhang hindi siya basta-basta. Baka nga ito yung sakit ko. Pwede niyang gamutin. Eto na nga po ko sa kasal. Ang ganda naman talaga. Halika, halika. Tingnan niyo ang kwarto niyo. Tara na. Wow! Oh, kumusta? Okay ba setup ng room? Bet niyo ba? Oo naman, ayos na ayos. Sabi ng matatanda, pag kinakasal daw, dapat red ang team. Mas maganda pa ito kaysa sa wedding setup ng party namin. Salamat, Tala. O kayong dalawa, ha? Matulog kayo ng maaga. Kanina sabi mo kaya mong gamutin tong sakit ko? Totoo ba yun? Pwede sige nga, gamutin mo nga. Okay. Anong ginagawa mo? Hindi ka gamutin ka. Siyempre, check mo na pulso mo. Mahirap ba talagang gamutin ang sakit ko? Medyo challenging nga. Ano ba kasi itong iniisip ko? Si Dr. Hilang kayang gumamot nito. Umasa pa ako sa isang bata. Pero sa totoo lang, yung paa mo madali lang gamutin. O halika, tanggalin mo to. Hoy! Huwag mong hilahin! Ako na magtatanggal! Nagtatanggalan na ng pantalon. Lola, baka masyado tayong nakikichismis. Parang mali yata to. Anong mali-mali? Ginagawa ko to para sa apo ko. Para masaya ang married life niya. Ba't ka ba kasi nahihiya? Grabe naman tong dalawang to. Parang fire and gasoline. Tara na nga. Wala tayong partner. Bawal mga single dito. Ano?
Bakit nilagyan ni Lola ng maraming mani yung kama? Nakakakiliti. Pampanak daw yan. Pero kasi mahina pa ang katawan mo ngayon. Yung baby, hindi pa talaga pwede. Okay lang, simulan na natin. Yan na. Dapat ng paa mo. Dapat may pakiramdam na. I-massage ko para sure. Bukas ulit tayo mag-acupuncture. Yung paa mo, baka kaya mo ulit tumayo. Tapos araw-araw, mga 15 minutes lang. Wala pang isang buwan. Promise, makakatakbo ka na ulit. O kaya, ipamassage mo na lang sa iba. Hindi pwede yun. Hindi naman nila alam mga pressure points. Tsaka asawa kita. Ako ang best magmasahe sa'yo. Oo nga pala, may sasabihin ako. Huwag ka magbibigla ha. Yung sakit mo, malamang dahil sa lason. Lason? Ang ganda ng mukha ngayon ni Jean, hey. Mukhang effective yung pagpapaksel sa kanya. Momo, kumusta tulog mo kagabi? Ayos lang. Si Jin Heng ba? Hindi ka tinorture? Grabe, oo. Napagod talaga ako sa kanya. Pero ayos lang. Asawa ko siya. Normal lang niya. Tsaka hello, yaman ng asawa ko. Pag gumaling siya, malaki siguro ang bayad sa akin. Baka mas malaki pa sa kinikita ni Master. Ay nako, nakakatuwa kayong dalawa. Ang sweet yung mag-asawa, nakaka-relax sa puso. Kung makakabuo pa kayo ng apo sa tuhod ko, mas masaya si Lola, sobra. Pag nangyari yun, may reward kayo. At least 1 billion. Kaso, si Jin Heng kasi, hindi niya kayo mag-isa yun eh. Ano? Siya? May problema sa function. Lola, health issue lang po yun. Tsaka kami ni Momo. Di naman kami nagsama sa kama eh. Ay, buti naman, buti naman. Pero yung sakit mo, ni hindi rin malinaw. Yung si Hei Xinyi na parang multo, siya ba talaga ang kailangan? Nasaan na ba talaga siya? Bakit nga ba kailangan siya lang? Kaya ko naman siyang gamutin. Sakit ni Jin Heng, kaya mong gamutin? Master, dumating na ang second master. Bakit ka nandito? Ikaw ay kinasal na. Siyempre pupunta ako para makita ang bagong mag-asawa. Ito pa yung si Miss Su na galing sa probinsya. Marunong daw siya manggamot. Medyo konti lang naman. Second uncle, may sakit ka rin ba? Yang sakit mo simple lang. Sobrang inom at babae kasi. Kaya humina ang katawan mo. Iwasan mo lang yan, ayos ka na. Hoy bata, ano pinagsasabi mo? Hoy Lauer, sa edad mong yan ha? Palihim ka pa rin malikot? Tita, lahat naman alam na. Natahimik lang ako this year. Sa totoo lang sinabi niya. Medyo kakaiba talaga tong batang to. Pati yung issue na yon, kaya niyang hulaan. Sa loob ng katawan mo, may naipong lason. Galing pa yan sa sinapupunan ng nanay mo. Sa mga taon na lumipas, unti-unti yung sinisirang katawan mo. Pati yung legs mo. Kaya hindi ka makalakad na maayos. Nung namatay yung tati mo sa aksidente at ang nanay mo namatay sa panganganak, ang negosyo, halos lahat, nasa kamay ni Uncle. Dahil na rin sa pagpipilit ni Lola, unti-unti ako nakabawi. Teka. Lola, time na pa ata. Dadaling ko si Pei Heng sa kwarto para mag-acupuncture. Sige. Sandali lang. Kalusugan ni Jin Heng yan. Mahalaga yan sa buong Pei family. Talaga bang kampante ka ni pagkatiwala siya sa isang prom din babae? Paano kung mas lalong lumala? Hoy, manyak! Asawa ko to, ginagamot ko lang siya. Anong pakialam mo? Ikaw bata pusong mamon. May license ka ba, ha? Ha? Paano ka makakasiguro kaya mong gamitin si Jin Heng? Hindi ako papayag. Wala kang dapat ikatakot. Pero bakit parang ikaw takot na takot? Ayaw mo ba akong gumaling? Hindi naman sa ganon. Nag-aalala lang ako. Kung yan ang iniisip ninyo, Momo, dito ka na lang mag-acupuncture. Okay. Sana lang mamaya, may mga mapahiya dito. Huwag sana manakita mukha niya. Sige, tumayo ka na. Subukan mo.
Imposible ito! Imposible! Naku! Anong nangyari? Sabi ko na eh. Yung acupuncture ngayon para na makatayo ka, ba't naglakad ka? Ang sakit sobra. Na-excite lang ako. Nakalimot tuloy. Momo, ibig mo sabihin, pwede pang tuluyang gumaling ang anak ko? In time, makakalakad siya ng normal. Oh, ayos, ang galing. Alam ko na, hindi tayo magkakamali sa piniling manugang. Hindi ko ina-expect ang batang ito. May bubuga pala talaga. Pero tandaan ninyo, may 6 na buwan na lang si Jinheng. Kahit makalakad siya, hindi ibig sabihin na gumagaling na siya. Talaga bang kaya mong pagalingin ang sakit ni Jinheng? Grabe ka, ano ko? Ilang taon nang nagpapagamot sa mga eksperto dito sa Manila, wala pa rin. Si Momo pa kaya? Ang importante ngayon, mahanap natin si Dr. Hai. Kaso, yung mga pinadala ko para hanapin si Dr. Hai, walang kahit anong balita. Parang may pumipigil talaga sa akin. Ikaw, Uncle, may hinala ka ba? Wala naman ako naiisip. Nagpapaharap din ako kay Dr. Hai para sa'yo. Baka naman itong batang to na inahalata na. Salamat, Uncle. Walang anuman, pamilya tayo Tita, maasikasulang ako sa office. Alis na ako Sige. Kay Jinheng, feeling ko yung uncle mo. May tinatago yan. Masabing feeling mo lang. Kasi ngayon may dahilan akong maniwala. Yun na yung lason galing sa kanya. Hoy kayo, ano ba pinag-uusapan niyo dyan? Ano? Yung sakit mo ba? Si kuya pala yung naglagay ng lason, siya talagang may gawa? Sabi ko na nga ba wala namang sakit si Hor. Bigla na lang nagkakomplikasyon. Hindi pwede to, hanapin ko siya. Sinaktan niya ang manugang at apo ko. Susugatan ko ang mukha niya! Lola, sandali lang. Hinala pa lang to. Tama po, Lola. Kailangan ng ebidensya. Hindi mo naman pwedeng hukayin ng nanay ni Paige He para sa autopsy. Ganun na lang yun. Hindi pwedeng ganun. Of course, hindi matatapos sa ganito. Lola, kung mapatunayan na siya nga talaga may sala, kahit tito ko siya, hindi ko sa palalagpasin. Pero sa ngayon, ang priority, mahanap si Dr. Hai. Kailangan ko munang gumaling. Tama. Ngayon, mas importante na gumaling ka muna. Pero itong si Dr. Hai, nasaan na siya? Sabi ko na nga kaya kong pagalingin Ibig sabihin, hindi pa rin kayo naniniwala sa akin? Hindi naman sa ganon. Naniniwala kami sa'yo, Momo. Pero kasi, ngayong gabi, kailangan mo umattend ng auction. Wala ka ba namang gown? Sige, ako na bahala. Pupuntahan ko para i-follow up. Tama na, huwag na malungkot. Tara na. May papakita ako something. Pejuan, ikaw pa naman. Isa nga executive to pay group. Babaero ka, hindi ka pa nagbayad ng problema mo. Bilisan mo, magbayad ka. Sino ka ba? Bakit ka nagkukulong dito? Ang galing mo, Pejuan. Saka matawag mo sa akin baby pa Pero pagkatapos dead ma ngayon? Hoy kayo lahat, tingnan niyo tong si Pejuan. Walang kwentang ugali. Gulang-gulo ang private life. At isa pa, ginamit ako tapos walang bayad. Grabe si Director. Ang ginagawa niya. Akala ko noon yung harassment issues sa office chismis lang. Totoo pala. Lakas ng loob mo Astig ka? Teka lang, pakinggan niyo muna ako. Hindi totoo, nagsisinungaling siya. Security, nasa na... Hindi ako nagsisinungaling. Bayaran mo ako. Ngayon din. Hanggat di mo ako binabayaran, hindi ako aalis. Kung ipakanan nito, no? Ikaw nagpadala sa babae? Hindi ako, no? Totoo yung babae. Totoo rin ang kwento niya.
Ang ginawa ko lang naman, sabihin ng totoong pagkatao ng uncle mo. Konting lesson lang yan. Parang paniningil ko rin ng interes. Narinig ko si Auntie selosa daw. Kumalat to good luck sa kanya. Pagbalik ni Uncle sa bahay, lagot talaga siya. Eksalanan niyo naman, asawa kita eh. Sino ang mananakit sa'yo, kalaban ko rin. Pag napatunayan ko na siya ang may gawa nito, promise, pagbabayarin niya talaga. Teka, pagtatanggol mo ba ako? Ikaw. Ano? Tapos na ang palabas, uwi na tayo. Oh. Lola. Malapit na magsimula yung auction. Bakit si Momo hindi pa bumababa? Anong kinaka-stress mo, babae yan? Siyempre, kailangan niya mag-ayos. Tsaka naman, pupuntahan mo na si Shuhao kaninang umaga yan. Nandun na siya. Kung may importanteng balita, malalaman pa rin natin agad. Pero teka, anong meron naman kay Momo? Oh. Ouch! Ang ganda talaga ng Momo natin. Deserve na maging daughter-in-law. Lala, tara na po. Oh, sige. Oo. Loko-loko ka talaga. Titig na titig ka. Nangangawit na yung bibig mo. Tara na, bilis. Osby, si Mr. Hay bihira yan lumabas. Pero sabi nila ngayon, malaki ang chance na siya mismo ang mag-host ng auction. Nagpa-check na rin ako. Pagkatapos ng event mamaya, pumayag siya magpakita sa inyo. Ayos. Si Mr. Hay po ng si Healer. Kung makita ko siya, mas malaki yung chance na mahanap ko ang si Healer. Cheers. Ang syrup talaga nito. Mas masarap pa sa pagkain sa bundok. Hay nako, taga-prom di ka talaga. Puro ordinary yung kakanin lang yan. Akala mo kung anong special dish na. Grabe ka naman. Akala ko ba naman nahihirapan ka sa pamilyang Peg? Masarap nga naman eh. Pero sis, ano sa tingin mo mapagkain? Galit ka rin ba sa host ng party? Huwag mo sabihin pati siya. Ano mo pinagsasabi mo? Wala akong galit, lalo na sa apo ng Sige, Doctor. Kaya pala, siya pala ang nag-host ng party. Kaya pala andito sina Pejin Han. Narinig ko, matagal na silang naghahanap ng si Doctor. Yung panganay ng Pei family, mukhang malalaraw. Pero si Ate Chill lang sa kasiyahan. Asawa ko pa naman na parang wala lang. Sino nagsabing malala siya? Huwag mo isusupa ang asawa ko kung hindi lagot ka sa akin. Hello, buong social circle, alam ang paubos na oras niya. Ikaw lang naman nitong naakit sa pera niya kaya nagmamadali magpakasal pag nawala na siya. Huwag kang iiyak at magmamakaawa na bumalik sa Su family. Ba't gustong gusto mo pa akong mamatay, ano? Hindi naman. Nagjo-joke lang naman ako kay ate. Siyempre gusto ko naman na maging okay ka, Pei. Pei Jin Hang. Ayan, sabi nila mahina ka raw. Tumayo ko nga dyan para makita nilang mali sila. Anong ako, Monkey sa zoo? Kahit anong lagay ko, anong paki nila? Oh, to ba yan? Ang galing! Pinit mo na lang yan.
Ang sarap. So, gumaling ka na? Hindi pa totally. Temporary lang to. Pa naman ako mamamatay ngayon. Pasensya na kung na-disappoint ka, Sue. Momo, malapit na magsimula ang auction. Punta na tayo kay Lola. Sige. Kung sakaling kumaling si Pei Junheng at mabuti ang lagay niya, edi... Lala, ang tinitingnan niyo? Yung asawa ni Pei, pinag-uusapan ngayon. Sabi nila, kaninang may babae raw na nagwala sa opisina, hinahanap siya. Tingnan mo to, gasgas na gasgas ang mukha niya. Ayan tuloy, si Pei. Matagal na namang hindi makakalabas. Yung isa chill na chill sa buhay. Ma, pag gumaling si Pei Junheng, hindi pwedeng si Sushi mo makinabang. Isang prompting babaeng yon, no? Tama na. Hintayin muna natin ang tamang timing. Sa huli, si Sushi mo pa rin. Probinsyana lang yan. Pag dumating ang panahon, kayang-kaya natin siyang paikutin. Yung umakit sa stage, may dating, klase ang aura. Baka siya ning opo ng Master Doctor. Yung may-ari ng Boguzai. Siya yung little master uncle ko. Anong ginagawa niya rito? Nasaan na siya? Welcome po sa lahat na dumalaw ngayong gabi. Ang auction natin ngayon, lahat ng items mula sa Boguzai. Kung may magugustuhan kayo, pwede kayo mag-bid. Hindi ba darating si Mr. Hay? Baka may emergency. Kaya siguro wala siya. Sabi ni Master, pagdating sa pagbenta ng mga antiques, dapat sikreto kay Little Uncle. Pero naman siya pa'y nakatsyempo. Sakto pa talaga. Ano gagawin natin ngayon? Yung auction mamaya, yan lang ba ang ilalako nila? Mga lumang gamit lang yan May bibili ba dyan? Antiques yan, bihira na. Turon lang na mahal. Valuable yan eh. Lahat yan parang walang kwenta. May collector's value yan. May nagustuhan ka ba? Kasi kung meron just say so. Kahit bibilihin natin lahat to, kaya ng pamilya namin. Kaya namin bayaran lahat. Love, ang sweet mo talaga. Pero to be honest, ang dami ko ng ganyan sa bundok. Tuwing bumababa si Master, ang dami niyang dala naman, puro kalat. Ate, ang kapal naman ng mukha mo. Alam mo ba, lahat ng galingan kay Mr. He, pinaghirapan niyang hanapin yan. Mahal ang bawat isa niyan. Tapos tatawagin mong basura? Priceless yan? Pero sa tingin ko, pareho lang ng mga gamit namin. Sabi ng master ko, wala naman daw halaga yan. Lagi ka nalang kalat dito, basura doon. Alam mo, parang minamaliit mo si Mr. He. Hindi ako lang naman. Tinatamad lang ako makipagtalo. Ay, Little Marshal Auntie ko. Oo, mga gamit mo nga yan. Pero para lang sa'yo, basura yan eh. Sa iba kayamanan yan. Miss Mau, na po kayo. Ang auction natin magsisimula na. Ang unang item, galing pa daw sa panahon ni Emperor Chanlong, isang animal flower. Start bid, 1 million. Ano? Ano sabi niya? 1 million daw. Grabe, ganyan lang kalaking vase, 1 million? Virgin Ban, feeling ko ang final bid yan. Ganito na kalaki. Pero sabi ng master ko, yan daw sa labas 50 pesos lang yan, pair pa. Ay, naku naman. Sa mundo ng antiques, grabe ang dami ng klase. Minsan pare-pareho lang ang itsura. Pero deep inside, malayo na agad ang totoong item at peke. Ibang-ibang presyo niyan. As in, sobrang layo sa agwat. Yung mga kalat niyo sa probinsya, baka galing lang sa labas ng master mo. Mga fake lang yan, mga replika. Mga peke? Hindi yung totoo. Meron kayong technique. Sa madaling salita, kaya naming malaman ng age item by just looking at it.
Si master ko, hindi yan magdadala ng peke. Tulad nito, oh. Tingnan mo. Obvious naman, Ming Dynasty pa to panahon ng Xuande. Congrats po, sir! For 5.2 million, nakuha niya ang item na to. Next item po natin, Ming Dynasty Xuande Period pa rin White Glaze Brush Washer. Starting bid 1 million. $5 million? Narinig mo yun? Yung kanina lang binenta ng 5.2 million. Oh. Teka lang. So yung mga kalat ko, baka million-million ang halaga nun. Wait lang. Compute ko muna. 1 million. Tapos 10 million. Oh no, feeling ko magiging rich tita na ako. Pag naging rich kid ka na, ano mo naman gagawin? Una sa lahat, bibili ako ng sobrang daming pagkain. Si Buster, laging walang pagkain. Laging junk food, pati red brace. Ay, teka. Si Master kaya, na-scam sa labas? Huh? Isipin mo lahat ng dala niya, mga junk lang laman pero worth ng million. Tapos siya, inising ko wala. Tsaka ang hirap ng buhay niya sa labas. Sure ako, nabudol siya ng iba. Paano kung si Master mismo ang unang nambudol? Imposible yan. Ang bait kaya ni Master sa akin. Hindi niya ako lalokohin. Hindi pwede. Pagbalik ko sa bundok, kakausapin ko talaga siya maayos. Kailangan ko na sigurong i-warning si Master. Para ready na siya kay Little Master. Baka similin siya noon. Kung totoo yung sinasabi ni Momo, ang dami niyang naipong antiques. Siguradong mayaman siya. Next item sa action. Galing pa to sa Ming Dynasty. Isang landscape painting. Ang weird ng painting na to. Anong meron? Tingnan mo. May vibe siyang Ming Dynasty pero may pagkayuan din. Magkaibang style yung pagkatabi lang. Pero hindi nagkahalo. Isipin ko muna. Gets ko na.